Mapagpalang araw po, dito po tayo ngayon sa Barangay 105, Sony, District 1, Tondo, Manila. Narito tayo sa tahanan ni Brother Archie, Sister Kim. Ang layunin bakit tayo narito, upang ang mabuting balita o salita ng Panginoon Diyos ay ating mababasa. Amen. Ang mabuting balita po sa Biblia, meron pong turo at taral si Apostol Pedro dyan. Bilang apostol, meron siyang turo at taral dyan. Pero bago tayo magsisimula, mabuting bagay na tayo muna idudulog sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong mabuting salita. Dito po sa tahanan ni Brother Archie at Sister Kim. Busugin mo kami ng iyong pagkain pangkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon, meron po kaming kasamang mga bata, liban po dito sa mag-asawa, meron pang mga bata sikiting. Mabuti naman to, maging bata man sila. Sabi nga ng kasulatan, kahit anong laki ng tao, meron pang kaluluwa yan. Okay? Tignan natin yung sulat ni San Pedro. Ang sabi niya, dito sa unang Pedro, ganito po nakalagay. Dito po sa talatang 1:25. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Maliwanag po kung mayroong mananatili, walang iba kundi yung salita ng Diyos. Ang salitang ito ay ang magandang balitang ipinangangaral sa inyo. Yung mananatili, yung salita ng Diyos, yun po ang pinangangaral sa tao. Wala pong religion na binabanggit ang Biblia. Kahit saan yung basahin ng Biblia. Ngayon, meron mga inaangkin. Halimbawa, yung sinasabi ni Jesus Christ na itatayo ko ang aking iglesia. Ang ginawa ng mga ibang simbahan, inangkin nila yun. Ang tanong, kung sila ngayon, ang aral ba ni Jesus, aral nila? Yan. Kasi yung sinabi ni Pedro na itatayo ko ang aking iglesia, sabi nila, kami yan. Pero yung aral ng Panginoong Yesus, kinokontra po nila. Paano magiging kanila yun? Kaya malayong-malayo po sa Biblia, hindi nangaral ng reliyon. Ang pinangangaral yung sinabi ni Pedro, salita ng Panginoon na ipinangangaral sa inyo. Alin yun? Yung mananatili. Kapag naniwala ka doon, kung mananatili yung salita ng Diyos, mananatili ka rin, kaibigan. Tignan ninyo yung sulat na Maniwan. Dito sa unang 1, chapter 2, ganito naman ang nakalagay. Sa 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Yung mga bagay po sa sanlibutan, pinagnanasaan ng tao. Sabi niya, lahat yan mawawala. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Maliwanag po, ang salita ng Diyos ay mananatili kailanman. Anong sabi ni Juan? Yung sumusunod sa kalooban ng Diyos. Anong susundin mo sa Diyos? Naturalmente, yung kanyang salita. Tignan po natin sa Ecclesiastes. Alam nyo, ang kalagayan ng tao mula sa pagkasila hanggang sa lumalaki siya, dumarating po yung salitang katandahan o yung may edad o senior citizen sa madalit salita para madali nating ma-capture. Mas magandang ginagamit yung senior citizen
tignan natin yung Ecclesiastes. Babasahin po natin. Ano naman ang sinasabi niya? Kapag dumating na po tayo sa kalagayang gayon na senior citizen, ano naman ang sinasabi ng Biblia? Ganito po naman ang nakalagay. Mangangaral, chapter 12. Alalahanin mo ang iyong malilikas sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga haraw at tahon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Anong sabi niya? Kapag dumarating na po tayo sa kalagayang senior citizen, kaya nung araw po, palibasa, lumaki rin po ako ng simbahan. Muntik nga akong mag-sakristan eh. Mga barkada ko, sakristan. Kasugan ko, mga sakristan. At nagtitinda ng bulaklak, nagtitinda ng kandila sa mga simbahan. Kasi po sa amin, ginagawa ko pantulugan yung simbahan sa amin. Kasi malamig sa loob ng simbahan para ka naka-aircon. Ayan. Nakikita ko po yung mga tao, yung mga matatanda pa, sila na lang ang nakikita kong madalas na tumutungo sa simbahan sa araw-araw. Yung mga matatanda. Kaya yung mga mukha nila, natatandaan ko po yun. Kasi bata pa naman ako doon. Malakas ang aking memorya. Memorya, ika nga. Kaya sabi ng kasulatan, alalahanin mong iyong malilikas sa panahon ng iyong kabataan. At tinutukoy po dito ang kabataan sa panahon na meron ka pang kakayahan, meron ka pang lakas. Bago dumating ang pagiging senior citizen mo, ano sabi? Alalahanin mo. Sino? Ang lumikha sa iyo. Alin ang alalahanin mo sa kanya? Yung kanyang turo at aral. Yun ang sinasabi ni Pedro. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Yung salita ni Juan, yung susunod sa kalooban ng Diyos. Salita ng Diyos, mananatili ka rin magpakailanman. Kung meron man pong mananatili dito, wala pong iba kundi yung mananampalataya. Bagamat kahit hindi ka mananampalataya, mananatili ka rin eh. Kanya lang, sa ibang lugar ka lang. Sa impyerno. Impyerno. Pero yung masunurin sa Diyos, o yung sumampalataya sa Diyos, yan, mananatili ka sa piling ng Diyos. Tingnan niyo po ang tawag sa kanila. Ang Biblia po sinasabi, meron silang tawag sa mga nagsisunod sa kalooban ng Diyos. May tawag po ng Biblia dyan. Mismo ang salita ng ating Panginoong Yesus ang ating babasahin. Ang sabi niya po rito sa Mateo 25:31, tuloy lang nabasa po, Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, tinutukoy po si Jesus, anak ng tao. Title po ni Jesus yan. Kapag nakabasa kayo sa Biblia, anak ng tao, 100% si Jesus ang tinutukoy dyan. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. 32. Titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at mga kambing. 33. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. 34. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, ali kayo mga pinagpala ng aking ama. Anong tawag ni Jesus? Yung pupunta sa langit, mga pinagpala. Anong ibig sabihin ng pinagpala? Blessed, banal, santo. Kung ang mga ibang tao hindi sila naniniwala na santo ka, sa Biblia, pag mananampalataya ka, santo ka. Kaya nga pinagpala, blessed. Ano po? O, yan ang tawag ni Jesus. Nakikinig pa siya Bible. Anong sabi niya? Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, ali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kaharian
inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Ito po yung mananatili, yung mga pinagpalang tao. Ang mga pinagpalang tao, sila po yung mananatili. Hindi lahat ng tao. Oo, namatay si Jesus sa krus para sa kasalanan ng tao. Ibig ba sabihin lahat ng tao na yan? Hindi po. Eh kung lahat ng tao kasali na dyan, eh wala na sanang pangangaral. Total, napako naman si Jesus na hindi, exclusive lang po yun. Yung mga sumusunod sa kanyang kalooban. Ang Diyos po ay mananatili. Wala pa tayo, ang Diyos ay Diyos na. Nandito tayo ngayon, Diyos ay Diyos, Diyos pa rin. Pag wala na tayo, ang Diyos ay Diyos pa rin. Anong sinasabi po doon? Siya yung kahapon, siya yung ngayon, siya rin yung forever. Yesterday, today, and forever. Hebreo 13:8. Kaya, kung sino po yung mananatili dito sa ibabaw ng mundo, yung naharalan. Ngayon, baka sabihin nyo, meron naman ibang naharalan. Opo, pag naharalan ka, sumampalataya ka, pag dumating ang panahon, ito sinasabi ng Biblia. Hanggat mananampalataya ka, kaibigan, pag namatay ka, ang kaligtasan nasa iyo. Pero kung dumating ang panahon na namatay ka, hindi ka na mananampalataya, wala na po. Sayang, nasayang lang. Tingnan ninyo ang kasulatan. Anong sabi dito? Okay, dito sa Hebreo chapter 10 verse 36. Kinakailangan kayo magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos. Yan palang pagsunod sa kalooban ng Diyos, kailangan palang pagtitiis. Paano mo mararanasan ang pagtitiis? Siyempre, nandyan na po lahat ng mga panlalait. Alam nyo pagka yung mananampalataya, pag naglalakad po sila, ano sinasabi ng tao? Ayan na sila. Yung parang sa kanila, yung mga mananampalataya, parang mga pisti po sila sa tingin nila. Mga bakteryang hindi mo maintindihan. Mga, kung ano-ano po mga sinasabi nila. Oh, yan na yung mga praise the Lord, tabi-tabi kayo dyan. Maraming mga ganyan pong nangyayari sa ating panahon. Kinakailangan kayo magtiis ang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Anong pangako? Yung sinabi ni Jesus, pumasok na kayo mga pinagpala ng aking Ama sa kahariang nilikha o ginawa bago pa nilalang ang lahat ng bagay. Yun ang pangako po. 27, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at ang darating ay darating na. Sino ba yung darating? Walang iba kundi si Yesu Cristo. Sa 38, ang mga matwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko siya kalulugdan. Kapag ang isang mananampalataya po at tinalikuran niya kanyang pananampalataya, ito po sabi ng Biblia, hindi ka nakalulugdan ng Diyos. Anong mangyayari? Di natural, kalabang ka na ng Diyos, hindi na nalulugod ng Diyos sa iyo. Kasi nga, tinalikuran mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Alam nyo, kung isa sa hirap ng buhay ngayon, kaibigan, marami na po akong nakikitang ganyan. Nang dahil po sa kahirapan, bumibitaw po sila sa pananampalataya. Nang dahil sa kahirapan. Dapat hindi eh. Di ba sabi niya, kailangan ninyong magtiis. Yang kahirapan, pagtiisan nyo lang po. Ganun lang po ang buhay. Huwag kayong maglala.
Hindi naman kayo pababayaan ng Diyos. Oh, 39. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak. Kapag tumalikod, yan kapahamakan ang magiging hantungan mo pagdating ng araw. Kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Kailangan manatili tayo sa pananampalataya sa Diyos. Po, yun ang mga taong pinagpala. Yung nagipagtiis. Isipin niyo po, nagtiis po si Jesus, nagbuhat ng cross, naglakad ng pakyat sa bundok, doon sa cross na binuhat niya, doon siya pinako, para matubos po ang ating kasalanan. Pagkatapos, konting hirap lang, bibigay ka na kaibigan. Si Jesus nga. Anong sinasabi ni Pablo? Hanggang kamatayan sa krus. Hindi po siya hindi siya Tingnan natin sa Efeso o Filipos. Anong nakalagay? Sa chapter 2, verse 5. Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Says, kahit taglayin niya kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip po sa niya, binitawan ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. 8. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man kamatayan sa krus. Si Jesus po hanggang kamatayan sa krus ang pagsunod niya. Dumanas ba ng hirap si Jesus? Opo. Yun lang tuksoy siya ni Satanas eh. Nagpasting siyang 40 days, siyang 40 days. Ano sabi ni Satanas? Jesus, kung ikaw ang anak ng Diyos, itong batong na ito, gawin mong tinapay kasi nagugutom ka na, sabi ni Satanas. Pero anong ginawa ni Jesus? Yung pananampalataya niya pa rin po ang ginamit niya. Satanas, hindi lang nabubuhay sa tinapay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Isipin niyo po, ganyan po ang mananampalataya. Nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Yung pagkain, isang beses ka lang hindi kakain, hindi ka naman mamamatay, hindi mo ba kaya tiisin, kaibigan? Di gawin mo lang para fasting na lang yan. Manalangin ka. Para ka nag-fasting. At least lalakas pa yung spirituality mo. Kaya naman sa reklamo, walang pagkain. Isang beses ka lang hindi kakain, nakala mo mamamatay ka. Hindi po. Kaya ang isang mananampalataya ay pinagpala ang tawag ni Jesus. Ano yan? Mga banal na tao po yan. Tingnan niyo po si Jesus. Si Jesus mismo nagsabi, banal yan eh. Tingnan niyo po dito sa Gawa, chapter 26. Nangutusan niyang mangaral si Pablo. I-assign niya si Pablo bilang mangangaral ng mga hentil. Alam niyo po ba kung ano sinabi niya ni Jesus kay Pablo? Ito po. Doon sa 26 ng Gawa, dito na lang po natin kukunin sa 18. Sa last paragraph ng 18. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sabi ni Jesus, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Kaya yung mananampalataya po, binanal na po sila ng Diyos. Sila po yung pinagpala. Sila po yung papasok sa kaharian ng langit. Ngayon,
Kung nag-backslide sila at inabot sila ng kamatayan, yun yung sa Hebreo. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Oh. At ang pananampalataya, nangangailangan ng pag-itiis. Alam niyo po ba? Ang manampalataya hindi po mahalwan. Akala ng iba, mahalwan yan. Hindi. Marami kang mararanasan ng iba't ibang mga batikos. Una, pamilya mo ang babatikos sa iyo. Maraming pamilya pong ganyan. Yung anak gusto pong maglingkod. Ang sabi ng mga tatay na, huwag kang magsisimba dyan. Wala pong magawa yung anak kasi anak siya. Meron naman nangyari na yung anak pinipigilan ng tatay. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsisimba ng anak. Ang ginawa ng tatay, kumukuha siya ng pamalo, pinapalo ang anak niya. Pag galing siya sa simbahan, pinapalo ang kanyang anak. Nang dahil po sa pananampalataya ng anak, isang pagkakataon magsimba siya. Dala niya po yung pamalo ng tatay niya. Tatay, magsisimba na po ako. Paluin mo muna ako. Tingnan niyo po yung ganong pananampalataya. Nagtiis siya. Nagtiis siya. Pinapalo ng kanyang tatay. Hindi po, alam niyo yung pananampalataya. Yan kasing ibang tao kasi binibigyan nilang kulay yan eh. Ayaw mo ba na yung anak mo mananampalataya sa Diyos? Lalo na kayo kaibigan. Iba't ibang sari-saring problema po ang nararanasan ng bansang Pilipinas. Panguli, anong sinasabi dito sa hawit? Tingnan niyo po nakasulat sa 46. 1. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Hindi po ba Pilipinas ngayon magulo? Magulo ang Pilipinas. Ngayon, ito po marami silang binabalak sa Lunes. Makikita nyo po sa Lunes kung anong magiging mga eksena. Nawawag pa yung tulot ng Diyos ang mga masasamang balakin na magdadala ng rally dito, rally doon. Sa Lunes, tignan nyo po. Nandami na po nakikita sa social media. Mga reliyosong tao pa po yung iba. Yung mga taong reliyoso pa yung iba. Kaya sa tamang pananampalataya, huwag po tayong sasali sa rally. Wala tayong mapapala dyan, mananampalataya. Huwag tayong sasali. Manapay, pagdasal natin ang kapayapaan ng ating bansa. Nawa yung mga masamang balakin ay huwag magtagumpay. Yun po ang pinakasandata natin. Tayong mga mananampalataya. Huwag po tayong sasali sa mga rally. Huwag na po natin silang gagayain. Yung ibang mga reliyoso, pabayan nyo sila. Pero tayo po, manalangin tayo. Hingin natin ang tulong ng Diyos at ipag-pray po natin ang ating bansa kasi po, malala na po ang nangyayari sa atin. Kayong mga walang pakialam, manalangin na lang po. Nakikita natin sa social media yan, iba't ibang maaaring totoo yung mga balita, maaaring fake yung mga ibang balita. Hindi na po natin alam kayo kung alin ang fake, alin ang totoo. Pero tandaan nyo, manalangin po tayo sa Diyos. Alam nyo, ito sabi ng Diyos. Maliwanag ano? Ang Diyos ang ating lakas at kandungan. Kanino pa tayo kukuha ng lakas? Hindi sa Diyos na lang. At handang saklolo kung may kaguluhan. Salamat po Panginoon Diyos na yung mga mananampalataya ay magiging banal sila pagdating ng araw. Sila po yung magmamana ng kaharian mo dyan sa langit. Salamat po Panginoon Diyos
meron kang salita, meron kang pahalahala sa amin. Kaya ang dapat lang namin gawin ay manatili kami nakahawak sa aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos. Kung nawa yung mga nanonood ng video ito, hindi pa hayon sa iyong kalooban ng kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila. Ikaw lang po pwede magpabago, sapagkat anuman ang gawin namin, kami po yung mabibigyan. Salamat po sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. No? Nandito po tayo sa tahanan ng mag-asawang Brother Hachi, Sister Kim. Hindi na po natin sila titignan. At least maririnig nyo naman. God is good. God is good. Amen. Ayan, meron po kayo narinig. Hindi po multo yun. Totoo yun. God bless us all. Thank you for watching.